Magandang araw mga bata. Tayo ay narito ngayon para sa ating Psychological First Aid Module 1 Validating and Normalizing Feelings. Ilang paalaala? Ihanda ang papel at panulat. Makilahok sa mga activities na ating gagawin. Respeto sa bawat isa at igalang ang kanya-kanyang pananaw. Ano-ano nga ba ang objectives or layunin ng ating Psychological First Aid Module 1 Validating and Normalizing Feelings? First, identify feelings and reactions related to the pandemic or any form of disaster. Accept that all feelings and reactions are normal and valid. For the first activity, you are going to write a short letter to a friend about the following. At the front page of your letter, write the 5 routines or reactions you did at home during the months of lockdown. Example, I slept most of the time, or I watched television or do nothing. At the back page of your letter, write to your friend about your feelings toward your reactions or routines. Example, I felt bored, or I felt afraid, or I experienced anxiety. Sa Tagalog, ang una ninyong activity na gagawin ay sumulat ng liham sa inyong kaibigan. Sa unahang bahagi ng inyong liham, isulat ang 5 nakagawian ninyo na inyong ginawa habang tayo ay na-lockdown sa loob ng ilang buwan. Sa huling bahagi o sa likod ng inyong letter or papel, isulat nyo sa inyong kaibigan naman ang inyong mga naramdaman ng panahong iyon na tayo ay na-lockdown. Bibigyan ko kayo ng 15 minuto para magawa ito. Kahit sinong inyong kaibigan, pumili lamang kayo ng isa. Tapos na ang 15 minuto, atin ang ipagpapatuloy ang ating aralin. What are the common negative reactions of a student to stressful events? Ano-ano nga ba ito? Ito yung pagkakataon na kayo ay nakaramdam ng takot, hindi lang para sa iyong sarili, kundi para sa iyong pamilya, dahil ang iba ay nawalan ng trabaho, lalo na ang inyong mga magulang. Nakaramdam kayo ng naawa kayo sa ibang tao na nakikita ninyo na walang makain. Naramdaman ninyo na gusto nyo silang tulungan pero wala kang magawa. Nagigilty ka dahil may mga taong nawalay sa kanilang mahal sa buhay ng mahabang panahon or ng ilang buwan. Maring itong mga ganitong bagay ay iyong naranasan sa panahon ng pandemya. Ano-ano nga ba ang mga negatibong reaksyong ito na maaaring magtuloy-tuloy sa atin or sa inyo bilang estudyante? Minsan kayo ay nawawalan ng ganang mag-isip or makipag-usap sa inyong kapatid, sa inyong kaibigan, sa iyong magulang. Minsan umiiwas ka sa ibang tao or sa mga pangyayari. Madali kang magalit, madali kang mapagod, madali kang umiyak or nawawalan ka ng interes sa mga bagay na dati ay ginagawa mo. May mga bagay din naman na idulot na maganda or ang tinatawag natin na positibong pagbabago ang pandemya. Kagaya ng natuwa ka dahil nagkameron ng maraming time or panahon ng iyong magulang sa inyong magkakapatid. Nakakakain kayo ng sabay-sabay. Nadiskubre mo sa iyong sarili yung mga bagay na kaya mo palang gawin na noon ay hindi mo ginagawa. Pero paano kung maranasan mo ang mga ito kagaya ng mawalan ng minamahal? Hindi ba ang reaksyon natin, tayo ay minsan nagagalit sa ating mga sarili o sa mga taong nakapaligid sa atin? Tayo ay nasusuka, tayo ay napapagod,
tayo ay nangangatal ang ating katawan o ang ating pakiramdam hindi kaya ng ating mga muscle na tumayo. Tayo ay nagigilty. At syempre, nandoon ang lungkot, ang galit, at ang takot. Kapag naranasan ninyo ito mga bata, ano nga ba ang makakatulong para maibsan ang mga pangyayaring ito o ang inyong nararamdaman? Mas maganda na magsulat ka ng journal o ng diary para mailabas mo lahat ng iyong mga nararamdaman. Maghanap ka ng makakausap mo na pwede mong pagkatiwalaan. Mag-schedule ka ng mga activities na gagawin mo araw-araw. I-try mong i-maintain yung normal schedule na yun para malibang ka. Or pwede rin naman na maghanap ka ng taong makakatulong sa'yo at alam mo na makakapagbigay sa'yo ng magandang payo. Kung wala ang iyong magulang sa iyong tabi, na andyan ang iyong nakatatandang kapatid, ang iyong lolo at lola, maaring ang iyong tito or tita. Ano naman yung mga hindi nakakatulong? Siyempre, problemado ka na nga. Dapat iwasan mo ang alcohol o ang alak. Iwasan ang droga. Gayon din ang pagiging bayolente na nagdudulot ng kapahamakan hindi lang sa iyong sarili kundi sa iyong pamilya. So sa mga ganitong pagkakataon na nararanasan natin ang COVID-19 pandemic, kayo bilang estudyante, marami kayo dapat natutunan at na-realize sa inyong sarili. Sana nakatulong ang aking mga paliwanag upang maunawaan ninyo ng lubos ano nga ba ang psychological first aid. Dumako naman tayo sa unang application or aplikasyon. Kumuhang muli ng inyong papel, isulat ang inyong pangalan at ang inyong section. Aking babasahin, inyong pakinggan. Today, you learned that our reactions to the stressful events of pandemic were normal and valid. The question is, how does this new learning that my reactions and feelings towards COVID-19 were normal after all help me? Ibig sabihin ng tanong, ano daw ba ang inyong natutunan dun sa inyong mga naging reaksyon sa COVID-19 pandemic matapos mong mapag-aralan at marinig ang aking mga sinabi? Pangalawa, how can you apply this learning to your life especially after experiencing such a pandemic? Ano daw ang inyong natutunan or papaano mo ito maia-apply or maisa sa buhay ang iyong natutunan pagkatapos mong maranasan ang pandemya? Pagkatapos mo itong masagutan, basahin muli ang iyong sulat. Ikumpara ang iyong nararamdaman kung ito ba ay talagang normal at balido. At sabihin mo sa iyong sarili, ay normal pala ang naramdaman ko. Salamat mga bata, sana ay may natutunan kayo sa Module 1.